Pili mo na, Diyos, ikaw ang Diyos na makapangyarihan ng aking buhay. Kailanman ay hindi mo ako iniwan, kailanman ay hindi mo ako pinabayaan. Kaya ranas na ranas ka to buong October. Talagang grabe, no? Buong October kasi sa business, talagang yung mas malaki yung expenses kaysa sales. As a human, parang mag-aalala ka kasi bakit ano yung ipangbabayad ko, yung ganoon ng mga nararanasan. Pero salamat sa salita ng Diyos kasi pinatunayan niya na siya ay laging tapat kailanman, na hindi niya pinabayad, pinuprovide niya yung mga needs na, yung malalaking bills na yan mula October 15, sunod hanggang katapusan, grabe yung malalaki yung mga dapat kong bayarin. Pero salamat sa Diyos kasi talagang pinanghahawakan ko yung salita ng Diyos na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Okay, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Tayo po ay purihin natin ang Diyos kasi siya yung Diyos na makapangyarihan. Kailanman ay hindi tayo iniwan, pinabayaan man. Gamitin natin yung kamay natin sa pagpupuri sa ating Panginoon.
Lord, at maling na buhay, Lord, para, Lord, sa pagkatubos ng aming mga kasalanan, Lord. Papasalamat po kami, Lord, dahil niligtas po kami, Lord, sa ating kapahamakan, Lord. Ngayon po umaga, Lord, we ask, Lord, for an open mind, Lord, para pag-aralan sa pakikinig, Lord, ng iyong salita, Lord, dalangin po, Lord, na kayo, Lord, na magbigay, Lord, sa amin na knowledge and wisdom para maunawaan, Lord, ang nais mo, Lord, na iparating, Lord, sa amin. Ngayon po umaga, Lord, binabalik po namin, Lord, muli sa lahat ng mapuring pagsamba, Lord, sa tanging pangalan lamang po ni Jesus. Amen. Yan. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan. Tayo po ngayon ay darako po sa atin pong mga announcement. So mamaya nga po, after lunch, ang mga kababaihan po ay magbabahay-bahay at kami po ay magtuturo po ng atin pong mga discipleship lesson. Kung kayo po ay interested, no, paki-approach nyo lamang po ako para kayo po ay amin pong mapuntahan. Huwag po kayo mag-alala dahil ang kababaihan po ang magdadala ng merienda po natin. Kaya huwag nyo na pong problemahin, no, ang ipapakain po ninyo sa mga kababaihan dahil kami po ang magdadala ng mga tinapay sa inyong tahanan mamaya. Yan. Mamaya pong 3 o'clock ay ang atin pong youth fellowship. So inaanyayahan po ang mga kabataan, edad 11 pataas na dumalo po tayo sa ating youth fellowship mamaya. Happy birthday po sa ating pong mga celebrants ngayong November. Si Josie Valenzuela ngayong araw na ito. Sa Ate Reza Ernie, si Kuya Harry Mata, si Lea Manila, at si Criseus Book. Meron pa ba? Ayan. So tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po ay manalangin. Panalangin po natin sila. Panginoon, salamat po Lord sa buhay na muli ay idinagdag niyo po Panginoon sa aming mga kapatiran. Salamat po Panginoon dahil tunay nga po Lord na hindi ka po nagbabago. Ikaw po Panginoon ay mananatiling ikaw noon, ngayon at magpakailanman. At patuloy Panginoon na mapanghahawakan namin Lord God ang iyong mga pangako. Dalangin po namin Lord na sa panibagong taon, dalangin po namin na maranasan pa pong lalo Lord God ng aming mga kapatid ang inyong katapatan, ng inyong pag-ibig, ang kapatawaran na meron sa iyo, at ang joy, Lord God, ng isang malalim na relasyon po, Panginoon, sa inyo. Dalangin po namin, Lord, anuman ang kanila pong mga pinagdaraanan, Panginoon, ay lagi nilang masusumpungan, Lord God, ang inyong mga kamay, ang inyong gabay, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po, Lord, at dalangin po namin bilang iyong iglesia, na ang buhay, Lord God, ng mga kapatid namin ito, ay maggamit din, Lord God, para po sa ikalalawak pa ng inyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay darako na po sa ating pong pagbibigay ng ating pong mga ikapu at handog. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. God is good. Okay, papalakas lang loob. Nakamahirap itong nandito testimony, pero pagkatapos mo maghahayag ng salita ng katotohanan na tinugon ng Panginoon yung mga pangailangan natin, lumalakas na. Kung napapansin po ninyo na ako'y halos na 2 buwan na wala po ako dito, biglaan po akong pinagbakasyon ng aking anak sa Singapore. At doon po ako medyo nagkaroon ng isang maayos na buhay, kumbaga. Pasyal doon, pasyal dito. Halos noong siguro mga 2 linggo na akong
naandoon, sinamaan ako ng pakiramdam, parang yung aking abdomen sumakit, pero hindi ko sa pinansin. Kasi hindi ako yung taong na madaingin, basta ako minaramdaman, pinagpe-pray ko lang yon at hindi ako uminom ng gamot. Na mga ilang oras pa lang, nung paghiga ko, sabi ko sa sarili ko, parang sakit-sakit na. Di bumangon ako siguro mga 10:30 ng gabi. Bumangon ako at naghanap ako ng pain, yung pampahid. Pero pagkatapos doon, hindi pa rin, masakit pa rin. Dumating yung sukdulang sakit na at ako hindi na makatayo. Pumunta ako doon sa kwarto ng anak ko. Sabi ko, sakit-sakit, hindi umiiyak na ako. Tululuha ako, sipon ko sa sakit. Hindi ako makaunat. Sabi niya, ay mama, na natin sa ospital, dala ka na namin. Baka appendix na yan. Kasi lahat ng ganito ko masakit. Pero wala naman, hindi ako nilalagnat, hindi ako sumusuka. Pagdating sa ospital, ang daming laboratory agad ako, ang daming inanong mga examination. Siguro hindi mga 6 na beses yata yung kung ano nung inano sa akin. Sa madaling sabi noong doktor, kasi yung apo ko ang kausap, sabi ng doktor, kailangan ko i-confine. Doon sa huling test na gagawin sa akin, either dalawa, i-confine ako or pauwiin. Di nung malaman ko yun, nag-pray ako at umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, wag naman sana akong i-confine kasi unang-una, yung aking laboratory at saka yung pa-check up ko, mahal na. Alam niyo naman sa abroad, pagka na-confine kayo at na-hospital, napakalaking gastos. Ako naman, wala naman akong dala masyadong pera noon. Nahiya naman ako sa anak ko at saka sa apo ko na sila ang gumastos sa akin. Talagang, nung nasa santabi ako doon, sabi nung apo ko, mama, dito ka. Sabi ko, hindi, dito lang ako, pray ako. Iyak ako, sabi ko, Panginoon, wag sana ako yung final na decision ng doktor, wag sana ako ma-confine. Kasi kung ma-confine ako, mga 2 or 3 days daw ako. At kasi, i-examine lahat yung aking bakit sumasakit. Yung final na may UTI. UTI lang. Sabi ko doon sa kung ako man i-confine, uuwi na lang ako sa Pilipinas. At least dito sa atin, meron tayong ospital ng gobyerno na hindi naman kalakihan ng bayad. Sabi ko, uwi na lang ako. Hindi. Sabi yung gano'n nung apo ko. Hindi pwede, baka mamaya. Tsaka hindi ako papayagan ng ospital na makaalis. Unless na meron kang pipirmahan. Sa madalit sabi, nung sinabi ko ng 11 kami pumunta doon. And then, noong kami natapos, nung sinabi ng doktor, 3 ng madaling araw, andoon kami nung apo ko at talaga nag-iintay ko desisyon. Kasi yung laboratory ko, ina-exam pa. Sa madalit sabi, sa aking panalangin na sabi ko, noon nga akala ko, sabi ko, Panginoon, huwag mo muna akong kukunin, sabi ko. Kasi sama na ng aking isip, pero sabi ko, pero kayo na po bahala sa akin. Pero ang aking, alam noon, gusto ko, layunin ko na ako'y inyong, makaraos ako dito, na ako'y hipuin nyo. Dahil alam ko, Panginoon, na kayo ang talagang mandakilang manggagamot na siya lamang ang maaaring magpagaling sa akin maliban sa mga doktor. Yung final na inihintay namin ni Kaya na dumating na 4:00 na madaling araw, ayun, ang sabi, pwede na, hindi na ako mako-confine. Tuntua ako. Sabi ko, Lord, talagang salamat po. Ikaw talaga ang Diyos na hindi mo kami iiwan at talaga na andoon yung pananampalataya ko rin sa Kanya. Hindi ako nagdududa na ako'y pagagaling niya sa oras na iyon. Kaya purihin ng Panginoon at nawa tayo ay magkaroon ng patuloy na pananampalataya sa Diyos. Wala tayong kaduda-duda o wala tayong kung ano man ang isip na baka wala. Basta't ng ating isipin, tayo ay pakikinggan at tutugunin ng Panginoon. Amen. Okay? Salamat sa Diyos. Tayo lahat tayo muna ay manalangin sa ating offering. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa aming pong buhay na patuloy mo ipinakaloob.
amin po lalapit sa iyo ang aming mga tithes and offering na patuloy ka pong magpala, maging ang aming mga kapatid na hindi nagbigay sa pagkakataon to at patuloy mo silang ingatan, basbasan at pagkaloob mo po sa kanila ang kanilang pangailangan sa araw-araw. Matugunan na nawa po, Panginoon, sa pamagitan ng aming offering na ito, ang lahat ng mga bagay na patungkol sa espiritual na kalalagayan namin. Magamit po ito sa kaiuunlad na iyong pangalan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Inaanyayahan kong puntabayo ang bawat isa upang basahin natin ang pagbabatayan ng ating mensahe ngayong umaga. Ito ay matatagpuan sa mga gawa. Inaanyayahan kong buksan ng ating mga Biblia at samahan niyo ako sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Ito ay matatagpuan sa mga gagawa Kapitulo 10, sa mga susunod na talata mula 32 hanggang 34 hanggang 36. Ito ang sinasabi. At nagsalita si Pedro, ngayong kulubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Basbasan nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Makauupo na po ang lahat. Hello. Let us pray. Heavenly Father, we are so thankful, Panginoon, for this day, for allowing us to come together, Panginoon, and to worship your name, to glorify you, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We acknowledge, Holy Spirit, your presence in our midst. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Salamat po sapagkat kahit hindi kami karapat-dapat, ginawa niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus na aming sinasampalatayanan. Lord, we are thankful that today, Panginoon, we can once again learn from your word, and we pray, Panginoon, na buksan niyo po ang isipan po namin, Panginoon, maliwanagan kami na iyong salita at mabago, Panginoon, ng iyong salita. Salamat po sa araw na ito, sa privilege na makapagbahagi ng iyong mga salita sa iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ang ating text po na binasa ni Ate Sally ay tungkol sa conversion ng mga Gentiles, no? At pag sinabing Gentiles, kasama po tayo doon sa mga grupo ng mga Hentil. Hindi po tayo Hudyo, hindi rin po tayo Samaritano. Ano po? Tayo po ay mga Hentil, no? Kasama po sa mga Hentil na tinutukoy sa banal na kasulatan na kung saan ang salita ng Diyos ay lalaganap, ano po, mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the end. So, dahil ito po ay conversion ng mga Gentiles at kasama po tayo doon, ay interesting ito para sa atin, di ba? Sapagkat finally, ano po,
nagkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sapagkat kasama tayo sa grand plan ng Diyos ng kaligtasan. And we are thankful to God for allowing us to become part of His wonderful plan of salvation. Amen po? Right? So, tingnan po natin mula sa mga talatang ito na ating pag-aaralan ang katotohanan tungkol sa conversion ng mga Gentiles, no? Paano ba na-convert yung mga Gentiles? No? Ano yung ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng mga Hentil kasama po tayo? Right? Paano tayo niligtas ng Diyos, in other words? Okay? So number one, let me go straight to the point. No, number one, ang conversion ng Gentiles or tayo na bahagi ng mga Hentil ay part ng program ng Diyos ever since. Noon pa man, plano ng Diyos na tayo ay mapabilang doon sa kanyang ililigtas. Right? Saan po natin matagpuan po yun sa Old Testament? Sa Isaiah chapter 49 verse 6, sinabi ni Yahweh sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa or light to the Gentiles sa King James Version upang lahat sa daigdig ay maligtas. Praise God. Ano po? Ito po yung grand plan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Nais ng Diyos na lahat ay maligtas at kasama po tayo doon sa nais niya na makaranas ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Amen po? Praise God po sa kanyang kabutihan. Ano po? So, kaya lang, yung paraan ng pagliligtas ng Diyos sa lahat ng tao ay ginawa niya sa isang paraan na pumili siya ng isang bayan na gagamitin niya para mabahaginan ng mabuting balita ang mga tao at makilala nila ang Diyos, ang nag-iisang Diyos na kanilang hari at tagapagligtas. Yun ay ang Israel. Hello? Sabihin natin, Israel. Alright? Hanggang ngayon ay kinikilala ang Israel na isang bayang pinili ng Diyos at malaki ang respeto ng ibang mga bansa sa bansang Israel na kahit napakaliit niya ay hindi siya madaling matatalo sa gyera sapagkat nandun yung pananaw ng mga tao na ang Israel ay isang bayan na pinili ng Diyos. Ngunit sa pagkapili ng Diyos sa Israel, alam natin ang layunin ng Diyos. At ano po yung layunin na yun? Na sila ay maging light to the Gentiles. Ginamit po ng King James yung light to the Gentiles, pero po sa original na pagkakasalin po, at least dun sa early manuscript na, pinaka-early manuscript na nakita, ay tanglaw sa mga bansa. Ano po? Eventually po, naintindihan po ng mga Israelita na yung mga bansa na yon ay hindi lang Israel, kundi pati yung mga Hentil na plano ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan. Kaya po sa King James Version ay ginamit po yung salitang Gentiles para doon sa lahat ng mga bansa. Ito pong Isaiah chapter 49 verse 6 ay kinote po ni Apostle Paul sa Acts chapter 13 verse 47. Nung siya ay nangaral doon po sa Antioch, doon po sa Pisidia. Sapagkat alam ni Apostle Paul at alam ng mga alagad na sila yung nagpatuloy na bayang pinili ng Diyos. Ano po? Kaya alam nila ang panawagan ng Diyos sa kanila bilang bansang pinili ng Diyos, bayang pinili ng Diyos, walang iba kundi ang iglesia ng Panginoon na maging ilaw sa sanlibutan. Bakit po? Sapagkat yung pong Israel na dapat maging ilaw sa sanlibutan, ilaw sa mga Hentil ay hindi nagawa ang kanyang role. Hindi sila naging ilaw sa mga Hentil. Hindi sila naging liwanag doon sa mga
ibang bansa. Bagkos ano po nangyari sa 2 Kings chapter 17 verses 7 to 17, makikita po natin doon yung rason ng pagbagsak ng Israel. Sila po ay naging alipin sa ibang bansa. Ano po, una po yung Israel sa north, sila po ay naging alipin ng foreign nation, ang Assyria, at yung nasa south naman na Judah ay naging alipin ng Babylon. Right? Sila ay inalaw ng Diyos na matalo sa giyera at maging alipin ng foreign nations bilang parusa sa kanila. Bakit po? Sapagkat hindi sila naging ilaw sa ibang bansa. Part yun ng covenant ng Diyos sa Israel. Na sila ay maging ilaw sa ibang bansa and yet sila ay nahawahan ng kadiliman buhat sa ibang bansa. Yung pinagbabawal ng Diyos na sambahin ang ibang Diyos maliban sa Kanya ay ginawa po nila eventually. Sila ay nahulog sa pamagitan ng pag-practice ng mga hindi kalooban ng Diyos na ginagawa ng ibang bansa sapagkat alam niyo po kasi itong mga Hudyo, sila po ay mga traders. Ano po? At sa kanilang pakikipag-trade sa ibang bansa ay parang nagko-compromise sila sa kanilang faith. Ano po? At I believe yun ay tahasan na pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Hindi po yun dahil sa hindi nila sinasadya yung kanilang paglayo sa Panginoon, kundi talagang sila ay sumuway sa kalooban ng Panginoon. Nakipagtipan ng Diyos sa kanila, ngunit sila ay sumuway or lumihis doon sa pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Pumayag sila na magpatayo ng mga rebulto at sinamba ang mga rebultong yon, pinaglingkuran kasama ng mga hindi mananampalataya, mga hentil na itinuturing na sana'y magiging liwanag sila sa mga ito, subalit sila ay nahawahan sa mga evil practices ng mga ito. So dahil doon, alam niyo po, no, nagkaroon ng expectations, no, na prophecy sa Old Testament na darating ang Messiah para sa isang universal redemption. Po. Yung hindi nagawa ng Israel ay ginawa ni Jesus hindi lang sa pamagitan ng kanyang buhay nung siya'y nabubuhay, kundi nung siya'y namatay para sa atin at nabuhay na maguli ay tinayo niya ang kanyang iglesia upang ipagpatuloy ang universal redemption na ito, ang misyon na kung saan ang mga hentil ay maabot din ng mabuting balita upang sila ay maligtas. Kaya nung si Simeon ay kinote din po ang talatang ito. Ano po? Nung si Jesus ay nung si Maria ay magdalang tao, si Simeon po ay kinote niya po itong talatang ito para i-affirm na si Jesus na dinadala po ni Maria ay ang Messiah, na ang layunin ay maligtas ang lahat ng mga tao. Hindi lang ang mga Hudyo, kundi pati ang mga hentil. Kasama po tayo doon. So sa pagbaba ng ating Panginoon, pagdating ng ating Panginoon at pagtatatag niya ng kanyang iglesia, ay nirestore ng Diyos, nirestore ng ating Panginoon yung evangelistic program na ito. Ano po? Worldwide Evangelistic Program. Sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit, humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng bansa at bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa huling panahon. At sa Acts chapter 1 verse 8, sabi ng Panginoon sa mga alagad, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth.
Yung pong Jerusalem doon, ang tinutukoy po ng Panginoon doon ay yung mga Hudyo. Yung pong Judea and Samaria ay para sa mga Samaritano na half-Jew. At yung ends of the earth ay yung mga Hentil. At kasama po tayo doon sa plano ng Diyos ng pagdiligtas ng ating kaluluwa. Kaya po sa chapters 1 to 7 ng Book of Acts ay kumilos ang Diyos sa mga believers upang maligtas yung mga Hudyo na sumasampalataya sa Panginoon. At pagdating sa chapters 8 to 9 ay inabot ng Panginoon ang mga Samaritans, mga half-Jew, half-Gentiles. At pagdating sa chapter 10 ay nagpatuloy ang misyon ng ebanghelismo sa mga Hentil hanggang ito'y nakarating sa atin. Praise God po sapagkat ever since ay kasama po tayo sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Sapagkat dumating sa panahon sa buhay ng Israel, mga Israelita, na parang pakiramdam nila, feeling nila, ang kaligtasan ay para sa kanila lang. Right? At ito'y sa pamamagitan nito or sa maling pananaw na ito ay binabago ng Diyos ang mga alagad at pinapaunawa sa kanila na ang mabuting balita ng kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Kaya naman sa ating church po, pinapahalagahan po natin yung misyon ng Panginoon. Ano po? Tayo po ay naniniwala na tinawag tayo ng Diyos para hindi lang mahalin siya, hindi lang mahalin ang isa't isa, kundi humayo at gumawa ng mga alagad. Sapagkat ang misyon ng Panginoon ng ebanghelyo, pag-eebanghelyo, ang plano niyang kaligtasan ay hindi lang para sa mga Hudyo, hindi lang para sa mga Samaritano, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga tao. Kaya kung merong number 1 na ministry na gusto nyong maging ministry sa church, yun po ay ang pagdidisipulo ng mga tao. Magpagamit po tayo sa Panginoon para po abutin ang iba na makilala po nila si Jesus para sa kanilang kaligtasan. Ang conversion ng Gentiles ay sinimulan ng Diyos sa mga nataniman ng kanyang salita. Kung paano niya po ginawa na maligtas sa mga Hentil, sa Book of Acts at least ay pinakita niya na nagsimula ang Diyos na abutin ang mga Hentil sa pamamagitan ng mga taong may tanim ng kanyang salita. Sa Acts chapter 10 verses 1 to 2, sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italyana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, devout man and God-fearer. Gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Binanggit po dito na si Cornelio at ang kanyang sambahayan ay sumasamba sa Diyos, devout man, at may takot sa Diyos, God-fearer. Ito pong word na ito, na God-fearer or worshipper, ay madalas ginagamit sa Bible para doon sa mga Hentil na hindi naman talaga sila na-convert sa Judaism, pero sila po ay naniniwala sa Diyos ng Israel. Right? Bagamat hindi nila sinusunod ang lahat ng mga laws ni Moses, pero iginagalang nila ang Diyos ng Israel. Sila ay nananalangin at sila po ay nagbibigay ng alms, ng mga limos, ng mga abuloy, ng tulong sa mga mahihirap. In other words, kaya po itong si Cornelius ay tinawag na devout man at may takot sa Diyos sapagkat siya'y nataniman ng salita ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng Israel, na kung saan sila po ay kahit papano ay nangangaral din ng katotohanan. Sa pamamagitan ng kanilang ginagawang pagsamba sa templo, sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pag-aalay, paghahandog,
ay nagiging patotoo yon sa mga tao na may Diyos na nagbibigay ng batas para sa kapayapaan ng tao, para sa ikaliligtas ng tao. Sapagkat yung paghahandog nila sa templo ay para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan, di ba? Sapagkat yung mga hayop na kanilang inihahandog ay kapalit nila, no? Upang sa halip na sila ang mamatay dahil sa kanilang kasalanan, merong namatay on their behalf. At yun po yung animal sacrifice na kanilang inihahandog na ayon sa batas ni Moses. So itong si Cornelius po ay isa doon sa mga hentil na nakaka-witness noon pong ginagawa ng Israel. Sapagkat doon po sa templo, merong lugar po doon ng mga hentil, di ba? Doon sa malawak na lugar bago makapasok doon sa temple ng Panginoon, doon po sa teneyon ni King Herod na pinagandang templo ng Diyos, meron pong lugar doon ng mga hentil. Maaring si Cornelius ay isa doon sa mga hentil na yon na pumupunta sa templong yon at nakaka-witness ng ginagawa ng mga Hudyo na pagsamba sa Diyos. Alright, so si Cornelius ay nataniman ng salita ng Diyos at dahil doon, siya po ay naging mananamba, siya po ay nagkaroon ng takot sa Diyos, siya po ay nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap at laging nananalangin sa Diyos. Alright? Kaya lang, ito yung striking truth. Ano po? Ito yung striking truth. Ang striking truth, si Cornelius po ay nataniman ng salita ng Diyos at gumagawa ng mabuti, pero kailangan pa rin niya ng kaligtasan. Right? Kailangan pa rin niya ng kaligtasan. Sa Acts chapter 10, verse 4, sabi po dito, nung ang Panginoon Diyos ay kumilos para si Cornelius ay maligtas, nagpakita siya ng isang vision, dumalaw sa kanya ang isang anghel, no? Siya tumingin at takot na sumagot, ano po yun, Ginoo? O sa ibang translation ay, ano po yun, Panginoon? Sinabi sa kanya ng anghel, kinilugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Right? Kahit papaano, ang Diyos ay kinikilala yung mga gawang mabubuti ng mga tao. Ngunit pagdating po sa Acts chapter 11 verses 13 to 14, isinalaysay ni Cornelio sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Verse 14, sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Nakuha po natin, mga kapatid? Nakita po ba natin yon? Yung katotohanan na yun, striking truth, na kahit ang isang tao ay gumagawa ng mabuti at kinalulugdan ng Diyos sa kanyang ginagawang mabuti, still, kailangan pa rin niya ang kaligtasan. In other words, hindi yung mabuting gawa ang magliligtas kay Cornelius, kundi yung sasabihin ni Apostle Peter ang magliligtas sa kanya. Ano po yun? Yung mabuting balita na kanyang ipinangaral sa kanila ang magliligtas sa kanya at sa kanyang buong sambahayan. Nakuha po natin, mga kapatid. Linaw, no? Malinaw siya, pero meron tayong ibang mga kababayan na hindi naiintindihan yung katotohanan. Sapagkat iniisip nila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pag ako'y gumawa ng mabuti, ako'y maliligtas. Although hindi natin sinasantabi na pag ikaw ay ligtas na, ikaw ay gagawa ng mabuti sapagkat yun ay pagtanaw natin ng utang na loob sa Diyos at pagpapasakop natin sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman tayo ay nakakagawa ng mabuti at hindi lang yun, kundi ang Diyos ay kumikilos sa atin para tayo ay baguhin sa ating pagkatao at turuan gumawa ng mabuti. Ngunit ang kabutihan ay hindi makapagliligtas sa tao.
Si Cornelius ay nataniman ng salita ng Diyos at siya'y nananalangin, siya'y gumagawa ng mabuti. He's a devout man, a God-fearer, a worshiper, and yet, ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, kailangang sabihin sa kanya ni Apostle Peter ang tungkol sa kanyang ikaliligtas. Hello? Isa pang striking truth, ang Diyos ay kumilos para maligtas si Cornelius at ang mga nasasakupan niya. Importante po na maintindihan po natin na ang Diyos ay kumikilos para sa ikaliligtas ng isang tao. Sapagkat, yun nga po, marami po ang nalilito sapagkat nababaligtad po nila ang doctrine of salvation or namamali po sila sa doctrine of salvation sapagkat ang feeling nila sila ang dapat kumilos para sa kanilang kaligtasan. At di nila namamalayan yung pagkilos ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Cornelius upang siya'y maligtas? Paano po? Sa Acts chapter 10 verses 3 to 5, minsang maikatlo ng hapon, nagkaroon si Cornelius ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot, "Ano po yun, Ginoo o Panginoon?" Sinabi sa kanya ng anghel, "Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Jope upang sunduin ang isang taong ang ngalay si Simon na tinatawag ding Pedro." Bakit po pinapatawag ng anghel si Pedro? Bakit inutos ng anghel si Cornelius na ipatawag si Pedro? Sapagkat nakita ng Diyos siya'y mabuti, pero hindi sapat yan para sa kanyang kaligtasan. Kailangan niya si Pedro para siya ay maligtas. Hindi si Pedro per se, kundi yung kanyang dalang mensahe ng mabuting balita na makapagliligtas sa kanya. Hindi lang po kumilos ang Diyos kay Cornelius, no? Kumikilos ang Diyos para sa kaligtasan ni Cornelius at ng mga kasambahayan niya na nagre-represent ng mga hentil, sa pamamagitan ng isang anghel at ng isang vision, kay Peter. Kumilos din ang Diyos kay Peter para siya ay magkaroon ng vision. Sa Acts chapter 10 verses 9 to 16, nakita ni Peter yung isang parang para sa atin parang film showing. Nakakita siya ng isang parang tela na bigla na lang sumulpot, no, sa kalawakan at nakita niya yung mga hayop, maruruming hayop na tinuturing sa Banal na Kasulatan na ipinapakain sa kanya ng Diyos. Noong una, hindi niya po maintindihan yung kahulugan nun, no? Pero eventually, nung napaglakip niya yung pangyayari sapagkat nalaman niya na ang anghel ng Diyos ay nakipag-usap din kay Cornelius at pinapasundo siya at pinapatawag upang magbahagi ng mabuting balita na intindihan niya na ang Panginoon ay walang tinatangi. Hindi lang para sa mga Israelita ang kaligtasan, kundi ang kaligtasan din ay para sa mga hentil at kasama po tayo doon. Yung kaligtasan na naranasan po ni Cornelius at ng kanyang sambahayan ay halos pareho nung pagliligtas na ginawa ng Diyos kay Saul, kay Paul. Sapagkat si Paul ay naligtas hindi dahil sa kanyang sariling kagustuhan, kundi ito'y ang Diyos, no, na kumilos para sa kanyang kaligtasan sapagkat ang Diyos mismo ang direktang humarap sa kanya at nagpakilala bilang Panginoon. Ang Diyos po ay kumikilos para sa ating kaligtasan. Ikaw sa buhay mo, I believe, naiintindihan mo kung paano minsan
sa iyong buhay ay kumilos ang Diyos para marinig mo ang mabuting balita at ikaw ay magsisi, tumalikod sa iyong mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat tao para sa kanyang ikaliligtas. Kahit naniniwala po tayo na pagdating sa doctrine of salvation ay merong divine aspect na kung saan ang Diyos ay kumikilos para ilapit niya tayo sa kanyang sarili. Sapagkat sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day." Walang makakalapit sa ating Panginoong Yesus kung maliban na tayo ilapit ng Ama sa kanyang anak. Kumikilos ang Diyos sa bawat tao para ilapit tayo sa kanyang anak. At dahil ang ating Panginoon, according to John chapter 1 verse 1, ay equivalent sa Word, sapagkat sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word, sabi po sa verse 14, became flesh. Yun po si Jesus Christ. So si Jesus ay pareho nung Word of life. Kaya every time na pinipreach ang gospel, yun yung word na the same as Jesus Christ. Naririnig natin ang gospel at sa pamagitan ng gospel, inilalapit tayo ng Diyos Ama sa kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya alam nyo, no, pagka tayo ay nakakarinig ng salita, hindi po natin dapat yung tinatanggihan. Ano po? May mga tao po na pag in-invite mo sa isang Bible study, sila po ay tumatanggi, di ba? At malalaman mo doon sa ganong sitwasyon kung ano yung klaseng tugon meron ang tao sa salita ng Diyos. Yung invitation na yon na mag-Bible study tayo ay mismong pagkilos ng Diyos para ilapit ka, di ba, ng Diyos sa kanyang anak, sapagkat ang salita ng Diyos ay si Jesus na kanyang anak. And yet, may mga tao na hindi interesado sa Bible study. Di ba? Gustong-gusto natin na magkaroon tayo ng mga Bible studies sa mga tahanan ng ating mga members upang sa gayon ang salita ng Diyos ay hindi lang matutunan ng ating mga kapatiran, kundi ang salita ng Diyos ang magbabago ng ating mga buhay. At sa pamamagitan din ng mga Bible studies na yun sa ating mga tahanan, ay maabot natin yung ating mga kapitbahay sapagkat yun ang pagkakataon para sila ay maimbitahan natin at mailapit sila sa Panginoon. Yun yung divine aspect. Nilalapit tayo ng Diyos sa kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang salita. At tayo ay nakikipag-cooperate sa Diyos sa layunin niya na yon, di ba? Kaya tayo ay nangangaral sa salita ng Diyos, kaya tayo bumubuo ng mga Bible studies sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tahanan, sapagkat nakikipag-isa po tayo sa Panginoon sa kanyang layunin na maabot ng kanyang salita ang mga tao upang mailapit niya sa kanya ang mga tao. Sa John chapter 6 verses 37, "All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out." Habang totoo na ang Diyos ay kumikilos para sa ating kaligtasan, meron ding hinihintay ang Diyos on our part. Ano po yun? Ang tayo rin ay lumapit sa Kanya. So inilalapit tayo ng Diyos sa Kanyang anak, at tayo naman din, ayon sa sinabi ng Panginoon, ay lumalapit sa Kanya. Kaya po ang panawagan ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all who are labor and heavy laden, and I will give you rest." So ang paraan para tayo maligtas ay ang Diyos na naglalapit sa atin sa Kanya, at tayo na may kusa na lumalapit sa Kanya.
at may pananabik na lumapit dahil alam natin ang ating pangangailangan ng kapatawaran, alam natin ang ating pangangailangan ng kaligtasan, at walang ibang makapagtutugon po noon kundi ang ating Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa atin, sa ating ikapapatawad at ikadiligtas. So kung susundan po natin yung tinatawag ng iba na Ordo Salutis or yung Order of Salvation, no, ang unang-unang nangyayari ay yung pagkilos ng Diyos. Kumikilos ang Diyos para po sa ating ikadiligtas. Nananawagan siya sa atin. Nagpapadala siya ng mga sugo. Nagpapadala siya ng mga magbabahagi ng mabuting balita. Kaya po tinatawag niya ang church. Tinawag niya tayo para maging light to the Gentiles. Niligtas ka niya upang matapos kang maligtas ay makapagligtas din ng iba. Philippians chapter 1 verse 6, I am sure of this, sabi ni Apostle Paul, that he who began a good work in you will complete it at the day of Jesus Christ. You see, yung pagkilos ng Diyos ay hindi lang dun sa bago tayo makakilala sa Kanya, kundi nung tayo nakakilala na ang Panginoong Diyos ay patuloy na kumikilos, kinukompleto niya ang dapat kompletuhin sa ating buhay hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. He who began a good work in you, ano po yung good work na sinimulan niya sa buhay natin? Yung siya ay inihali niya ang kanyang buhay, alang-alang sa ating kapatawaran at kaligtasan. At kung tayo magsisit, sumampalataya, tayo pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan, bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos at patuloy na huhugasan sa ating mga kasalanan. Praise God. Kaya po, naniniwala po tayo na ang doctrine of salvation ay merong 3 stages. Tayo po ay justified, pinawalang sala sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay being sanctified. Tayo po ay patuloy na hinuhugasan sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang biyaya. At tayo po ay luluwalhatiin niya sa huling araw. Yung ating katawang panlupa ay gagawing katawang panlangit upang manirahan sa piling ng Diyos magpakailanman. Palapakan po natin ang Panginoon Diyos. Sa lahat ng iyon, ang Diyos ay kumikilos. Ano po? Di ba, pag tayo nagkakasala, sabi ng banal na kasulatan sa 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sins to Him, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all your unrighteousness. Praise God. Ano po? Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, sa Kanyang biyaya, nilapit tayo sa Kanyang anak, tayo po ay tinulungan niya na magsisi, at tayo po ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, at tayo po ay nanampalataya, nagpahayag ng ating pananampalataya sa Panginoon, hindi lang po personal na tayo nanalangin sa Kanya ng pagtanggap, kundi pinahayag po natin yun ng walang takot sa harapan ng maraming tao sa pamamagitan ng bautismo. Magmula nung pinahayag natin ang ating pananampalataya, ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay pinawalang sala. Ngunit, ang totoo po, tayo po ay nagkakasala pa rin, di ba? Yung 1 John 1:9, meron pong preceding verse po yun, ang sinasabi, ang sino mang nagsasabi na hindi siya nagkakasala, siya ay sinungaling. So kahit tayo naging mananampalataya na, kahit tayo pinawalang sala ng minsan, tayo nagkakasala sapagkat tayo tahasang sumusuway sa kalooban ng Panginoon. Alam natin ang matuwid sa paningin ng Panginoon, alam natin ang kanyang mga utos, and yet, binibreak natin yung utos niya. At yun ay willful act of disobedience on our part. Diba? Sinadya mo yun. Hindi natin pwedeng idahilan na hindi mo sinasadya. At praise God sapagkat sa biyaya ng Diyos, no, kahit sa mga ganong pagkakataon, ang Diyos ay handa tayong patawarin. Basta't ang gagawin natin, let's come to Him and confess to Him our sins.
Meron din kasing iba, matigas din ang puso, hindi ba? Hindi rin naman din lumalapit sa Diyos para humingi ng tawad. Patuloy sila sa paggawa ng masama. Tayo nalulungkot sa mga kapatid natin na nakasama natin na matagal and yet ngayon ay nasa kasalanan. Nahahabag tayo sa kanila, no, subalit hindi natin sila mapipilit. Ano po? Wala tayong ibang magagawa kundi sila i-encourage, pagsabihan, at hintayin na sila ay manumbalik sa Diyos. Katulad nung ginawa ng isang ama, di ba, doon sa prodigal son, sa parable of the prodigal son, na hinintay niya yung pagkakataon na yung kanyang anak ay manunumbalik sa kanya. Yun lang ang pwede natin gawin sa ating mga kapatid na nawawala. Manalangin para sa kanila, encourage silang patuloy, ipaalala sa kanila na ang kanilang ginagawa ay hindi kalooban ng Diyos at sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ano po? Sapagkat ang susi para po tayo ay magpatuloy sa Panginoon ay pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagpanumbalik sa ating Panginoon. Magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. You see? No? Ang Panginoon Diyos ay kumikilos po sa atin para po yung ating kalooban, yung ating gagawin ay maging para sa Kanyang kaluguran. Ano po? Totoo naman, di ba? Pagka tayo ay tinutukso ng kaaway, naririnig natin yung tinig ng banal na spirito na sinasabihan tayo, anak, hindi yan ang kalooban ko sa iyo, di ba? Naririnig po natin yun. In fact, nung tayo unbeliever pa, naririnig na natin yun . Sapagkat ang trabaho ng Holy Spirit is to convict the world of sin and righteousness. Ano po? Pag mali, kinoconvict niya tayo. Pag tama ang isang gagawin na hindi mo ginawa, kinoconvict pa rin niya tayo. So kumikilos ang Diyos para po sa ating pagbabago. Ano po? Nananawagan siyang patuloy sa atin. Inuudyokan tayo at ginagabayan sa lahat ng katuwiran. So, hindi sapat na tayo ay mataniman lang ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos sa ating puso ay dapat lumago. No? Praise God kung ito'y nagbubunga ng mabuting gawa, pero napatunayan po natin na hindi yung mabuting gawa ang paraan ng kaligtasan, kundi kinakailangan pa rin na ang isang tao ay maunawaan ang daan ng kaligtasan. Yun ay walang iba kundi si Jesus na siyang tagapagligtas at hari, na kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, kung tayo'y magsisisit, paghahariin siya sa ating buhay, ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan ay ating kakamtin. Number 3, sa conversion ng Gentiles ay inalis ng Panginoon ang pader sa pagitan ng Jews and Gentiles. At para mangyari ito ay tinama ng Panginoon ang maling pananaw ng mga alagad tungkol sa food laws. Food laws. Makita po natin sa Acts chapter 10 verses 9 to 16 yung vision na pinakita ng Diyos kay Apostle Peter. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, tumindig ka Pedro at magpatay ka't kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli niyang narinig ang tinig, sinabi sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nililinis o nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binitak na pataas ang bagay na iyon. Yung parang malapelikula na kanya nakita na pinapakain sa kanya ng Panginoon Diyos ang mga hayop na pinagbabawal sa batas ni Moses na kainin sapagkat kung kakainin mo yun, ikay tuturing na marumi, pinapakain po sa kanya yon. Ano po?
Bakit po ito yung pinakitang vision ng Panginoon Diyos kay Apostle Peter? Sapagkat si Peter bilang isang Hudyo ay naturuan ng mga Pariseo, naturuan ng mga religious leaders na kamuhian ang mga hentil, ang mga kumakain ng mga marumi na tinuturing sa banal na kasulatan. Lumalayo po sila. Kahit kapwa nila Hudyo ay nilalayuan nila dahil tinuturing nila itong marumi. Yun po yung naranasan nila sa chaos, di ba? Tinuri siyang cast out, no, hindi siya pinapansin ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat tinuturing siyang marumi. Sapagkat siya nakikihalubilo sa mga hentil. Si Jesus ay hinahanapan ng butas ng mga religious leaders sapagkat siya nakikihalubilo sa mga hentil. Di ba? Yung mga alagad ay nagtaka na si Jesus ay kausap ang isang Samaritana, samantalang ito ay half Jew, half Gentile. Hindi sila nakikitungo doon sa mga hentil sapagkat yung mga hentil ay may kinakain na pinagbabawal sa batas ni Moses. Mga inihahandog nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Bukod sa yung kinakain nila ay pinagbabawal sa batas ni Moses, inihahandog pa nila yun sa kanilang Diyos-Diyosan. So doble-doble yung paniniwala nila na kapag ikaw ay nakahalubilo sa kanila, nakikain sa kanila, ikaw din ay magiging madumi. At sapat para ikaw ay cast out. Doon pa lang sa ginawa ng Panginoon na inaabot ni Jesus, yung mga tinuturing ng mga Hudyo na marumi ay binabali na ng Panginoon na kanilang pananaw. Na mali ang inyong interpretasyon sa law. Totoo naman na sinabi ng Diyos sa batas niya na kapag kumain kayo ng mga hayop na yan, kayo magiging marumi. Pero lumabi sila sa interpretasyon sapagkat hindi na po sila nakikihalubilo doon sa mga inaakala nilang narumihan, nadungisan ng karumihan. Kaya po, di ba, last Sunday, naintindihan po natin yung tinuluyan ni Simon Peter na si Simon the Tanner, di ba? Sapagkat yung tanner, yung trabaho ni Simon the Tanner ay humahawak ng patay. Kapag ikaw ay isang Hudyo, hindi ka makikihalubilo sa isang humahawak ng patay. Pero si Pedro ay tumigil sa kanilang bahay sa matagal na panahon. Sapagkat doon pa lang sa panahon na sila tinitrain ni Jesus, naalala niyo po, di ba? Nung sinusugo ng Panginoon yung 72, sabi niya po, kainin ninyo ang lahat ng ihahain sa inyo. Kasama po doon yung mga pagkain na sinasabi sa batas ni Moses na pinagbabawal. Sapagkat, paano ka makakapag-witness sa kanila kung hindi ka makikihalubilo sa kanila? Di ba? Yung mga hentil, yung mga Hudyo ay na-miss nila yung point, no? Sila dapat ang magiging light to the Gentiles, pero dahil sa food laws, sila po ay naglagay ng pader sa mga dapat nilang abutin. Nakuha po natin yung point? So in other words, no, yung mga Hudyo ay nami-misinterpret na ng Scripture, di ba? At marami din sa ating panahon na ganon. Bible nga yung ating binabasa pero nami-misinterpret po natin. Pinakita ng Panginoon Diyos ang vision nito kay Pedro, pero sa umpisa hindi niya maintindihan eh. Hindi niya maintindihan, sabi nga sa chapter 10 verse 70, samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan ng pangitaying iyon, sa English po, siya po ay inwardly perplexed. Sa ibang translation, he doubted in himself. No, parang nag-iisip siya, nagdududa siya, nagtatanong siya, ano ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit pinapakain sa akin ng Diyos ang isang bagay na marumi? Later on, naintindihan niya rin yung purpose ng Panginoon. Kaya sabi niya po sa Acts chapter 10 verse 28, nung dumating na yung mga tao, pumunta na po siya doon sa sambahayan ni Cornelius, no? Dahil yun ang utos sa kanya ng Holy Spirit. Sa verse 28, sinabi niya, alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang relihiyon na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo.
Acts 10:28, yan. Ano? Alam niyo na ang isang tao, isang Hudyo ay pinagbabawalan sa kanyang relihiyon na makisama o dumalaw sa isang Hudyo. Medyo yung translation po ng Tagalog Popular Version ay very loose, ano po? Parang sobrang laya niya dun sa kanyang interpretation sapagkat wala naman dun yung salitang relihiyon. Ang pinakamalapit na translation ay hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisamang lumapit sa isang taga-ibang bansa, ano? So yun po yung pagkakaintindi po nila sa food laws. Dahil sa food laws na yung mga hentil ay kumakain ng mga pinagbabawal ni Moses, ay hindi po sila nakikisama, hindi po sila dumadalaw, hindi po sila nakikihalubilo sa mga hentil. Dahil doon, hindi sila nagiging liwanag sa kanila. Hindi dumarating sa kanila ang mabuting balita dahil sa kanilang maling pangunawa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pero ano nangyari? Ano yung naintindihan ni Apostle Peter? Subalit, pinaalam sa akin ng Diyos na ang sinuman ay huwag kong ituring na di karapat-dapat pakitunguhan. Wow! Finally, naintindihan na po ni Apostle Peter ang kahulugan ng vision na kanya nakita. Pinapakain sa kanya yung marumi sapagkat tinuturing ng mga Hudyo na marumi ang mga hentil at ngayon pinapaliwanag ng Panginoon na hindi na dapat ganon ang iyong pananaw, Peter. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Panginoon. 1 Corinthians 10:25, no? Naintindihan po ni Apostle Paul ang katotohanan ng ito. Kaya sinabi niya sa mga mananampalataya sa Corinto, eat whatever is sold in the meat market without raising any question on the ground of conscience. Ano po? Naintindihan po ni Apostle Paul at eventually ng mga taga-Korinto, mananampalataya sa taga-Korinto, na ang dahilan kung bakit po hindi sila nagjo-join doon sa idol feasting sapagkat yung kinakain nila ay kung kakainin nila yung pagkain na yon na inihandog sa kanila, ino-offer sa kanila, sila rin ay mapopollute. Ano po? Yun ang kanilang pagkakaintindi. Pero eventually, naintindihan nila na ito'y hindi na issue sa panahon ng bagong tipan. Kaya pwede na nakainin yung mga inaakala ng mga Hudyo na hindi dapat kainin. Kaya sabi 'di ba na sa Bible, hindi yung pumapasok sa iyo yung nagpapasama sa iyo, kundi yung lumalabas sa iyo. So kahit kainin mo yung mga bagay na yon na tinuturing na marumi, ang totoo nagpaparumi sa atin ay yung ating kalooban, mga maling motibo at maling pag-iisip, kaya't nakakagawa tayo ng masama sa iba. Pero hindi naman gusto sabihin ni Apostle Paul na yung liberty na yun ay gamitin natin na to the point na makaka-offend tayo sa iba. Kaya sinasabi niya rin sa mga taga-Korinto na kapag ka merong nagsabi sa iyo na yan ay inihandog sa idols, so wag mong kanin, sabi niya, para hindi ka maka-offend dun sa iba. Hindi dahil para hindi alang-alang sa konsensya mo, kundi alang-alang sa konsensya ng iba. Sapagkat ko, malinis na sa isipan mo lahat ng ito, alam mo na klaro na sa konsensya mo lahat ng ito sapagkat nilinis na ng Panginoon, pinagpapasalamat mo sa Panginoon lahat ng bagay, pero yung iba ay natitisod dito, so hindi mo gagawin yun alang-alang sa iba. So sa atin po, paano po natin iti-take ang vision na ito? Well, dalawang bahagi po ang pinapakita ng Lord dito. Ano po? Kinakain natin ang anumang inihain sa atin sapagkat tinitignan natin ang lahat ng bagay, tinitignan natin ang lahat ng bagay sa pananaw ng Diyos.
pero hindi natin ginagamit ang ating kalayaan na parang wala tayong care sa iba. So kung meron tayong mga kamag-anak na ayaw nila na kumain tayong diniguan, huwag tayong magpapakita sa kanila. Yan. Pwede tayong kumain sa ating sarili nang wala sila, sapagkat alam natin na ito'y hindi na issue sa panahon ng bagong tipan, sapagkat ito pa nga ang nagiging dahilan para yung mga tao ay magkaroon ng pader sa isa't isa. Binuwag ng Diyos ang pader na yon sa pamamagitan ng pagtatama ng kaisipan tungkol sa food laws. Pero syempre, for health reasons, pwede po nating iwasan yung makakasama sa ating kalusugan, di ba? Minsan, ng mga doktor po ay sinasabihan tayo ng mga dapat kainin at di dapat kainin for health reason. Kaya po natin gagawin, hindi for religious reason, hindi dahil sa pagsunod sa batas, kundi alang-alang sa ating kalusugan. Si Apostle Paul, sinabi niya po sa 1 Corinthians chapter 9, verses 19 to 22, malaya ako at di alipin ninuman, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makihikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y naging asal Hudyo upang mahikayat ko sila, bagamat hindi ako saklaw ng kautusan. Napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hentil, di saklaw ng kautusan ni Moses, ako'y naging parang hentil, di saklaw ng kautusan, upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakikibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. You see, yung sa mga Hudyo na ginagawa nilang issue yung food laws at dahil sa issue na yon ay hindi sila nakikihalubilo sa mga hentil, si Pedro po at ang mga alagad ay iba po ang binago po ng Diyos ang kanilang pananaw sa bagay na yon. Yung food laws na nagiging hadlang para maka-witness sila doon sa mga hentil ay inalis ng Diyos alang-alang na makaparoon sila at maibahagi ang mabuting balita sa kanila, alang-alang sa kanilang ikadiligtas. Ano po? Ang problema po sa ating panahon ngayon, minsan tayo pa yung naglalagay ng pader sa ibang tao para hindi po natin sila maabot. Ano po? Minsan yung pader na yun ay yung takot natin. Takot tayo na i-share ang gospel sa kanila. No? Minsan yung pader na yun ay yung ating partiality, no? Or tayo po ay close lang sa mga friends natin at yung iba ay hindi natin kinakaibigan. Ano po? Si Jesus po ay kaibigan ng mga hindi lang mahihirap, kundi makasalanan. Yung tinuturing ng mga Hudyo na makasalanan, kinausap ni Jesus. At inabot upang sila ay maligtas. Minsan yung alitan ang nagiging pader, no? Kaya hindi po tayo nagiging mabuting patotoo or ilaw sa ating mga kapwa. Ano po? Iniiwasan natin yung mga taong inaakala nating galit sa atin. At dahil doon, hindi natin na ibabahagi sa kanilang mabuting balita. Ibang usapan yung mga tao na umiiwas sa atin samantalang hinahabol natin. Ano po? Sapagkat may mga tao na talagang sadyang lumalayo dahil ayaw pa nila na isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. At I believe merong panahon para sa lahat ng tao na ang Diyos ay ilalapit sila sa Kanya. Dumating yun sa buhay natin and praise God for that.
Kahit panalangin natin ng iba na dumating din sa kanila ang pagkakataong yon na sila mismo ay magkukusa na magsisisit, magbabalik loob sa ating Panginoon. In closing, sa Acts chapter 10 verses 34 to 36, sa ating text na binasa kanina at nagsalita si Pedro, ngayon, lubusan kong natanto na walang tinatangi ang Diyos, nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Binigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita, sa kanila niya pinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo or peace sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit siya ay Panginoon ng lahat. In other words, ang kaligtasan ay para sana sa lahat ng tao, pero totoo lang para sa lahat ng totoong nagsisisi at nananalig kay Jesucristo. Ang plano ng Diyos ay kaligtasan para sa lahat ng tao. Ngunit alam natin na sa bandang huli, may mga taong tatalikod, may mga taong manlalamig, may mga taong itatanggi ang Panginoon, itatakwil ang Panginoon, ikikurse ang Panginoon, mga antikristo at ang kanilang mga cohorts. Alam natin na sa bandang huli, sila itatapon sa naglalagablab na apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan. Naahabag tayo sa kanila. Naahabag ang Diyos sa kanila. Subalit dahil ang Diyos ay just, hindi lang po siya loving, kundi siya ay just, kailangan niyang hatulan ang lahat ng makasalanan kasama po tayo. Kung bakit tayo naligtas ay hindi dahil karapat-dapat po tayo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, minsan sa buhay po natin, nilapit tayo ng Diyos sa Kanya, at tayo naman ay tumugon ng tama. May mga tao na hindi tumugon ng tama, may mga tao na tumugon ng tama, at isa karon na tumugon ng tama sa Panginoon sapagkat pinili mo na ikaw ay magsisi, magbalik loob sa Diyos, paghariin siya sa iyong buhay, kilalanin mo siya bilang hari at tagapagligtas ng iyong buhay. Acts chapter 4 verse 12, kay Kristo Jesus lang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silaw ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Nakatitiyak po tayo na tayo may kaligtasan sapagkat tayo po'y naniniwala kay Jesus sa kanyang pangalan. Si Jesus po ang Kristo. Christ means Messiah. Na ang ibig sabihin po ay anointed one. Siya po yung pinili ng Diyos para maging hari po natin at tagapagligtas. At ang paraan ng Diyos ng pagliligtas ay sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, sapagkat ayon sa batas ng Diyos, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, at dahil tayo ang nagkasala, tayo dapat yung papatayin. Sa biyaya ng Diyos, ang namatay ay ang kanyang anak upang tayo ay mabuhay. Binuhos ang kanyang dugo sa krus, alang-alang sa ating kapatawaran, siya ay nabuhay na maguli sa mga patay, upang sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay magkaroon ng pag-asa ng muling pagkabuhay. Romans chapter 5 verses 1 and 2, yamang na pawalang sala tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan or peace sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan nga niya ay tinamasa natin ang kagandaang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Palapakan po natin ang Panginoon Diyos. Dahil po dyan, atin po itong seselyuhan ng communion. Gaganapin po natin ang pag-aalaala ng banal na dula ng Panginoon. At sa Matthew chapter 26 verses 26-29, ay pinakita ni Apostle Matthew sa kanyang gospel kung ano yung itsura noon pong Last Supper na yon, ni Jesus together with His disciples. Sa Matthew 26-29, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-perso at binigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang sarot, nagpasalamat sa Diyos at binigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng aking tipan, ang aking dugo na nabuhos sa krus para sa marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak mula sa ubas
hanggang sa araw ng bagong alak ay iinumin kong kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. So dito po sa banal na dulang na ating gagawin po mga kapatid, ay pinapaalala po sa atin ng Diyos ang tungkol sa kanyang bagong tipan. Ano po? Ang Diyos po natin, tandaan po natin, ay God of the covenant. Siya po ay Diyos ng covenant, Diyos ng tipan. Siya po ay nakikipagtipan. Una siyang nakipagtipan kay Abraham at ito'y pinagtibay ng kanyang dugo. Ano po, ang sign po ng kanyang pakikipagtipan ay sa pamagitan ng dugo. Nung nakipagtipan po siya kay Abraham, ano po yung sign na yon? Yung sign po nun ay circumcision. Meron pong dugo na dumanak no, sa panahon na yon ng pakikipagtipan po niya. Sa Israel, ito ay sa pamagitan ng blood of the Lamb nung iligtas ng Diyos ang Israel sa pagkakaalipin sa Egypt. Ano po, di ba, nung ang Israel ay bihag ng 400 years sa Egypt, niligtas ng Diyos ang Egypt, pero bago mangyari yon, inutusan niya ang Israel na sila ay mag-alay, pumatay ng lamb, at yung dugo nun ay pinahid dun sa kanilang doorpost. Later on, ito po ay nagkaroon ng development no, sa batas ni Moses, na ito po yung dugo na binubuhos sa altar, ano po, yung mga inihahandog nilang hain, no, bilang kapalit nila upang may mamatay on their behalf. At sa New Testament, ito po yung anak ng Diyos na sinasabi ni John the Baptist na na Lamb of God who takes away the sins of the world. So ang tipan ng Diyos po sa atin ay sa pamamagitan ng dugo. Ano po? Yung dugo na binuhos ni Jesus sa krus, yun po ay pakikipagtipan niya sa atin. At sa tipan ng yun ay may pangako ang Diyos. Sabi niya po, I will be your God and you will be my people. Ang tipan ng Diyos sa atin, magiging Diyos natin siya. At tayo naman sa ating pakikipagtipan natin sa Kanya, you will be our God. No? Kami po ay kayo po ang aming magiging Diyos, kayo lang ang aming magiging Diyos na aming paglilingkuran at susundin habang kami ay nabubuhay. Ang problema po, ang Israel po ay naging masuwayin po sa tipanang ito. Ang Diyos ay kailanman hindi naging unfaithful. Ang Diyos ay naging faithful sa kanila. Pag sila nagkakasala, sila ay pinapatawad. Ano po? At sila ay pinagtatanggol sa mga panahon na sila ay inaalipin, pero po ang Israel ay paulit-ulit sa kanilang pagsuway sa tipanang ito. Kaya naman, sa bagong tipan, sinasabi po sa Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34, sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Judah. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa upang makilala si Yahweh. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat papatawarin ko sila sa kanilang mga maling gawain at hindi ko na gugunatiin pa ang kanilang mga kasalanan. Praise God po sapagkat ito pong pakikipagtipan na ito ay sa panahon natin. Kasama po tayo sa pakikipagtipang ito sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus at dahil doon, itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso, iniukit niya ang kanyang salita sa ating mga puso at siya'y tumahan sa atin upang tayo mahugasan sa ating mga kasalanan at patuloy na maging kaaya-aya sa kanyang harapan. Ang interesting truth po na binanggit po sa Matthew chapter 26:29, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay iinumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama.
Yung pakikipagtipan ng Diyos ay hindi lang hanggang panlupa, kundi sa buhay na walang hanggan. Ang plano niya ay dalhin tayo sa kanyang kaharian. Kahit sinabi niya, hindi ako iinom ng hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo. Saan po yung tinutukoy niya pong yun? Yun po yung Messianic end time banquet. Magkakaroon po ng pagsasalo-salo sa kalangitan sa huling araw at tayo po mapapabilang po doon ng mga sumasampalataya sa Kanya na iinom kasalo niya. Kaya po every time na inaalala po natin yung banal na dulang, tayo po ay umiinom ng saro bilang pag-aalaala sa Kanya, sapagkat balang araw ay iinumin natin yung kasalo siya sa Kanyang kaharian. At yun ay pangako niya, yun ay part ng Kanyang pangako sa atin na Kanyang tutuparin, sapagkat sa pakikipagpangakoan, siya ay laging tapat. Kaya naman, sinusuklian po natin din yon ng katapatan sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa 1 Corinthians chapter 11, 26-29, sabi po dito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, tiinom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan dugo ng Panginoon. Kaya dapat sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kaya sa ating parte na po, tayo po ay nagpapasaliksik sa Diyos, humihingi ng tawad sa mga pagkakataong tayo'y bumibigo. No? Binibigo po natin siya sa pangakoang ito, nagkakasala po tayo. At tayo naman ay pinapatawad ng Diyos sa panahon na tayo nagpapakumbaba at lumalapit sa Kanya, tumihingi ng kapatawaran. Ang Diyos ay always faithful sa Kanyang part sa pakikipagtipan niya sa atin. Naging faithful siya sa cross of Calvary. Alam niyo kung ang Diyos ay hindi faithful, doon sa cross sana sumuko na siya, di ba? Pero dahil sa Kanyang faithfulness, tiniis niya ang lahat ng hirap, sakit, even death sa cross, alang-alang na tayo mapatawad at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. So tayo po ay gaganapin po natin ang banal na dulang na ito bilang pag-aalaala sa pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Tapat siya sa atin at nararapat lang na maging tapat din tayo sa Kanya. Bilang additional reminder po mga kapatid, ang gagawin po natin ngayon ay isang sagradong gawain, banal na gawain. No? Kasama po natin ang presensya ng Diyos sa kalagitnaan po natin. Bagamat hindi tayo naniniwala na yung bread and wine ay literal bread and blood of Christ, kundi ito'y simbolo na kung saan pinapaalala po sa atin ng Diyos ang Kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang Kanyang sakripisyo at pagmamahal alang-alang sa ating ikapapatawad, kaliligtas. Kasama natin siya ngayon, kaya dapat po nating bigyang halaga, bigyang galang, at isa puso ang ating gagawin. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at pasalamatan ng Diyos sa Kanyang biyaya ng kapatawaran at patuloy na mangako, mag-commit, magtalaga ng ating buhay na walang ibang Diyos na ating sasambahin at paglilingkuran at susundin maliban sa Kanya. Tayong lahat ay magsitayo.
Atin pong awitin ang tinapay ng buhay. Atin pong sabay-sabay na kanin ang simbolo ng katawan ng Panginoon na nabayubay sa krus, sa kanyang sakripisyo at pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay alang-alang sa ating kapatawaran, kaligtasan. Ganon din ang simbolo ng dugo ng Panginoon na nabuhos sa krus. Sabi sa banal na kasulatan, kung hindi sa pamagitan ng dugo ay walang kapatawaran. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, napatawad ang ating mga kasalanan, and we praise God for that. So atin pong inumin ang simbolo ng dugo ng Panginoon at pasalamatan siya sa kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Our Heavenly Father, once again, we thank you for your great love for each and every one of us, Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw ay tapat sa iyong pangako. Ikaw ay Diyos ng pangako, God of the covenant. At salamat sapagkat tinupad mo lahat ang pangako mo sa banal na kasulatan. Ikaw ay naparito sa magitan ng iyong anak upang ialay ang iyong buhay alang-alang po sa aming ikaliligtas. Salamat po sapagkat kami dapat ang nakapako sa krus or dapat ipako sa krus sapagkat kami ang makasalanan, kami ang nagkasala. Subalit sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin ay ikaw ang umako ng aming lugar. Ikaw ang pinako, ikaw ang nagbuhos ng dugo, ikaw ang namatay upang kami ay mabuhay. Salamat po sa kapatawaran, Panginoon, na iginawad mo sa bawat isa sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya namin sa inyong anak, Panginoon. Salamat po sapagkat totoo ang iyong pangako na sino mang sumampalataya sa iyo ay may buhay na wala hanggan. Ang sino mang lumapit sa inyo at humingi ng tawad, pinapatawad mo, Panginoon. Salamat po sapagkat kami po ay isa sa karamihan na yon, Panginoon, na
pinagkalooban mo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at nawa po sa buhay po namin ay patuloy mo kaming tulungan na makasunod sa iyong kalooban, magawa ang iyong hangarin sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na sa aming buhay ay unahin ka at ang iyong katuwiran, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, dalangin po namin ang aming mga kapatid na hanggang sa ngayon ay naliligaw ng landas, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Lord, we pray for them that one day sa kanilang buhay, Panginoon, ay kakatagpuin mo po sila. At dalangin po namin na tulad ng ginawa mo po sa amin, sila ay ilapit mo sa inyong sarili at makarinig ng mabuting balita at tumugon ng may pagsisit pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo kaming gamitin bilang iyong church upang umabot, Panginoon, sa mga tao tulad po ng panawagan niyo sa amin ngayong araw na to, Panginoon, na maging light kami sa Gentiles, Panginoon, sa mga Hentil o sa ibang mga tao, Panginoon. Dalangin po namin ito ay maging totoo sa aming buhay, Panginoon. Ang bawat isa ay gagamitin mo upang magdisipulo ng mga tao at makilala kanila at sila rin ay magkaroon ng katiyakan ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Dalangin din namin patuloy ang mga kapatid namin na may sakit. Patuloy po namin sila pinipipray every Wednesday. Dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan mo na igawad mo sa aming mga kapatid may karamdaman. Dalangin po namin na kami ay maging matuto rin, Panginoon, na magpasalamat sa iyo at suklian ng kabutihan lahat ng mga ginagawa mo sa amin, sa mga pagpapagaling mo sa amin, sa mga pagkapalang pinagkakalaban mo sa amin, Panginoon. Matuto kami na magpasalamat at ipaglingkod ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Panginoon, patuloy po na igawad mo po ang iyong pagkapala sa bawat isa, Panginoon, na iyong mga anak, Lord, sa pamagitan ng inyong lingkod, ay hayaan mo po na ang iyong pagkapala ay maranasan po ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa araw na ito. Now to the one who is able to keep you from falling and to make you stand joyful and faultless in the glorious presence of our living God. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Messiah, our Lord, be glory, majesty, power, and authority before all time and for all eternity. And all of God's people say, Amen and Amen. God bless everyone po.